yung pagiging CEO ko dito sa Mount Alip Command, siguro merong yung sa background at saka yung pinagdaanan ko na mga mabigat na experience doon sa aking ama na namatay sa isang encounter na isang labanan. Kami yung magkasama. Parang siya yung nagtulak sa akin na inspirasyon na kailangan kailangan talagang matapang ang parang ganyan sir ba na pride mo kasi yung tatay mo nagiging bayani ng masa ng Kilusan, kaya tayo o ako bilang CEO sa mga time na mga labanan, hindi naman hindi naman tayong lahat ay meron man tayong yung potensyalidad na magkikipaglaban, yung pagka-warrior natin. Pero sa akin sir, talaga yung kapag meron ng mga putukan, merong labanan, yung ma-imagine ko talaga yung aking ama, parang siya yung mas lalong masyadong lalo akong magiging warrior sa labanan para makikita ng ibang mga persa ko at sa mga collective ko na mga nasa sa hanay ng kuman, parang hindi matatakot, pero matatakot man din tayo sir kasi pwedeng mga patay man tayo sa isang iglap lang, no? Sa isang minuto or segundo lang na putukan. Pero sa akin hindi na yun hindi na mahalaga o hindi na ako parang bahala na mamatay, no? Kung mamatay man ako, dalawa na kami ni Papa. Ganon. Parang ganon na sir yung sa aking isipan sir ba? Kasi may nauna na. Ito na yun. Kung mamatay man ako, parang pride ko na rin sir ba na pag mamatay ako, isipin din ng masa, isipin din ng mga kasama ko at saka pamilya ko na bayani kami at saka kami ang tunay na mga bayani. Parang si Papa mo ba nung namatay, paano mo natrato siya bilang bayani? Paano pinakita ba yun na masa? Anong binigay sa kanya na karangalan? Man sir, binigyan man siya ng pagpupugay ng hukbo ng buong rehiyon, hindi lang dito sa Far South Mindanao region sir, pati dito sa Southern Mindanao region. Kasi dito man si Papa dito man siya nagtagal sa kanyang pakikibaka dito sa SMRC, sa Southern Mindanao Regional Committee. Particular din sa Front 53. Nagbigay rin ng pagsasaludo, pagpupugay sa aking Papa na pinangaralan bilang bayani ng revolusyon. Ganyan. Ang sarap ng pakiramdam namin na feel namin sir ba na bayani tayo, no? Kahit hindi tayo ng national or ng buong Pilipinas na bayani, pero kasama pa rin tayo na bayani sa history. Naramdaman nyo as a family yun? Sir. Sir. Hindi man yung lumaki yung ulo ko, sir, o hindi man yung lumaki yung ulo namin na pride namin, sir, kasi magpropaganda ako, sir. Ito, nakikita nyo. Nag-buwis kami ng buhay sa aking Papa. Ano pa ba bakit hindi kayo ma-agitate, no? Bakit pa kayo lumabas sa kilusan na
yung mga Bisaya, yung mga ano dito na nag-alay ng buhay para sa ating bansa, para sa ating mamamayang Pilipino. Parang ganyan, sir ba? Ang sarap ng pakiramdam, sir, na Yun na rin yung healing process mo. Yun na rin yung inaano mo na yung sarili mo na nag-adjust ka na, Oo, sir. nag-cope ka na, Oo. ano ka na. parang ganyan, sir, na estilo para ma-adjust. Ganyan. Saka, hindi mo naman makikita yung mga negatibo kasi talagang proud ka talaga kasi yung sa prinsipyo talaga siya yung naghahawak sa mas mataas na prinsipyo, yung pag-aalay ng buhay. Yun yung Mga ilang buwan mo bago nagkaganon ka, yung parang, sige na, tanggap ko na nangyari sa father ko. Mga ilang buwan yun. Dugay pa, sir, Roy. Ano, sir, siguro, mga 1 year pa yata, sir. Ganun katagal. Oo, sir. Ano? Emosyonado lang ako. Halos-halos, emosyonado talaga ako. Kapag pag may operation, pag makarinig ako, mag-volunteer ako, sir, talaga na ako talaga ang babangga doon sa nagpapatrol. Ganun na. Oo, sir. Parang, ano, sir ba, yung paghihiganti. Umiral na. Oo, umiral na yung paghihiganti. Ito na, patayan talaga ang hanap nyo. Sige, magpatayan tayo, parang ganyan. Pero sa ano, sir, na tumakbo yung panahon, ayun, ano naman, naintindihan ko naman yung kahalagahan. No, kailangan talaga yung emosyon natin, hindi ito positive na ang emosyon ang mag-iral, hindi ito makakatibay, no, sa ating organisasyon kasi kung emosyonado, sigurado ang mga plano hanggang sa pag-execute pwedeng papalpak kasi yung umiiral yung emosyon. Yun yung mga propaganda at saka yung parang realization ko noon, sir ba. Kaya parang ano na lang sa mga banatan, sa mga encounter, sa mga labanan, parang ano na lang sa akin, sir ba. Matatakot man ako, pero umiiral pa yung prinsipyo at saka yung pagiging kailangan tayong harapin natin na magiging warrior talaga. Parang ganyan yung panindigan ko, sir ba, yung pananaw ko. Kahit nung isa sa mga pinaka-worst na natikman namin, sir, na defensive action. Yung natamaan kami ng jet fighter. Yo, saan dito? Oo, sir. Sige nga, ikwento mo nga yan. Doon sa, ano, sir, nagpinom kami ng region. Ang talaga, sir, ang RHQ talaga natamaan. Ano yung RHQ? Yung regional headquarters namin talaga ni Bobo. Dito? Dito, sir. Doon man ang RHQ namin sa Sultan Kudarat. Doon sa Palimbang. Doon sa Palimbang, sa Sultan Kudarat, doon nagpinom kami. Siguro mga 3 months to 4 months siguro yung aming inarburan namin. Na ano kayo? Oo. Ang tagal nyo naman kasi. Na-tape kami doon, sir, na nalaman yung lokasyon namin sa paraan sa GPS kasi nakapasok yung GPS sa aming kampo. Nakapasok. Hindi namin alam, sir, na meron ng GPS. Alam ko paano. Na hindi namin alam. Ang masama doon kasi merong mga nadamay na mga sibilyan. Kasi pumasok sila sa aming kampo. Kasi kada plenum nyo may civilian, di ba? Ano, sir, hukbo man lahat pero nakapasok yung civilian sa amin kasi yung anak ng aming collective na si Yoyong. Ano yung collective?
yung aming kasama, sir, yung collective sa aming liderato. Okay, okay. O kasama sa aming pagpamumuno, sir ba? Yung anak niya, 10 years old yata yun na babae at saka yung yaya ng bata. Pumasok sila sa aming kampo. December 22 yun, sir. December 21, pumasok sila, mga alas 3 ng hapon sila nakarating sa aming kampo. Pagka alas 3 ng madaling araw, naputukan kami ng bomba ng FA-50 ng jet fighter. Doon, bumagsak talaga doon sa aming kinampuhan. Swak na swak. Swak na swak talaga, sir. Ang tatlong bomba, pumasok talaga doon sa aming kampo. Yung first 3 na bomba, wasak talaga doon sa aming kampo. Anong reaction? Wala kayong reaction. Wala kaming reaction, sir, kasi wala mang kuman. Kasi wala naman. Kasi hindi mo rin maririnig yung mga boses ng kasama mo kasi sir, parang bungol ka, sir, ba? Sa lakas. Sa lakas ng bomba. Kami sa aming squad, hindi man nabagsakan, pero mga sharpnail na na sa amin, pero hindi bumagsak yung isang bomba sa amin. Pero yung yung Gatling ba yun? Yung parang 50 caliber, doon. Parang sinasanlag kami doon sa aming squad. Pero doon sa aming squad, merong siyang natamaan doon sa amin. Pero hindi naman grabe. Kasi dito lang sa paa. Ayun, pagka mga alas 5 ng umaga, kita ko na ang aktual na posisyon sa aming kampo. Talagang wasak talaga ang aming kampo. Yun, mga alas 4 ng umaga, pinuntahan ko si Bobo. Kasi wala namang tao. Kala ko, wipe out na talaga kami kasi wala nang, sa aming squad, kala ko, kami lang ang survivor. Kala ko, tayo lang siguro yung buhay dito. Kasi wala namang sumasagot. Na ako ng parati ako siging, sir, sigaw, kahintang, ano ang kalagayan nyo dyan? Kumusta kayo? Sabi ko sa kanila, wala namang sumasagot. Kala ko, ubos na ang aming main body, ang aming 3 squad. Kasi 4 na squad man kami. More or less, naamis sa mga 70 may kabokser. 70 personnel kami, lahat-lahat. Yung kadre at saka mga regular na mga forces namin. Doon, pumunta ako kahit andun pa ang mga helicopter, hindi naman sila bumubomba pero paputok lang ng parang machine gun, sir, ba? Talagang ganun, wala kayong kwende. Paano pa? Akyat na ako doon sa kanila, nag-check ako sa mga posting nila, wasak naman. Meron ako mga nadaanan na mga wounded. Sabi nila, wala yung isang paa ko, yung isang babae. Sabi na niya sa akin, sige, hindi ko man siya makita, sir, kasi yung mga puno ng kahoy, natutumba, halos lahat. Ganun kalakas pala talaga. Maliban sa mga malalaking mga kahoy, pero yung parang kaldero or parang lang na mga maliliit na puno. At talagang sir, tutumba lahat. Doon na, sabi ko, ubos na yata ang mga kasama ko. Kaya pumunta ako doon sa ibabaw ng portion sa aming main body. Doon nagkausap kami ni Bobo kasi hindi man siya natamaan si Bobo. Noon nakadrop siya, nakapasok sa kanyang foxhole. Meron na siyang foxhole, sir. Meron kaming mga foxhole. Kung walang foxhole yun, sir, sigurado marami talaga ang aming mga patay. Shrapnel lang, ano? Oo, sir.
Sa awa ng Diyos, sir, ang napatay lang sa amin, 5. Marami-rami na yun. 5 lang napatay sa amin. Ilan ang wounded nyo? Mga kapit 20 siguro ang aming wounded, sir. Yun, ang pinaka-worst na mga defensive action namin na hindi dinadaan sa ground troops or pakikipaglabanan. Iba yung ano na, sabi na namin, iba na talaga ang gera, no? Natikman na natin ang mga jet fighter. Kaya naghanap na rin kami ng mga taktika para ma-counter namin, pero hindi namin ma-counter kasi hindi man namin mapatatamaan kasi yung mga baril namin mahihina man. Yung 60, hindi man aabot dun sa jet fighter kasi ano lang, Bilis. ang bilis ng takbo, bilis ng lipad ng jet fighter. Yung isa sa mga namatay doon, isang regional cadre namin, collective ko, na galing sa Tala. Ang lalayo naman. Galing ka rito, tapos Palembang, ang layo na. Oh sir, kasi doon man ang reach ko, doon man talaga ibibinyo ang mga linom ng region. Saan kayo dumadaan? Kunyari, galing dito, makilala. Dito kami dadaan sa ano sir, sa Sultan Kudarat, Maguindanao, papunta ng Sultan Kudarat. Dito sa Takurong, diyan kami dadaan. Patungong Bagumbayan, Senator Ninoy Aquino. Yan na. Bagumbayan, akyat na ng Tiwa, akyat na. Doon na sa sa part na ng Kalamansig, boundary. Diyan. Kasi doon man talaga ang RHQ, doon na yung mga activity ng region, halimbawa sa mga plenum, mga malalaking mga trainings, doon ibibinyo talaga sa RHQ. Kasi andun man, concentrated man yung mga kadre ng region doon sa RHQ. Ibig sabihin si Bobo nung buhay pa siya, doon siya nagtatagal, ganun? Oo, sir. Hindi naman siya nagtagal doon si Bobo kasi mas nagtagal si Bobo dito manggid, sir, dito sa area ng 72. Sige nga. Sige Ito naman, wag mong banggitin mga unit, wag mong banggitin yung mga ano naman yung mga hindi mo makalimutan na offensive actions mo. Huwag mong banggitin ng unit. Sa mga opensiba, sir. Huwag mong banggitin ng unit, huwag mong banggitin lugar at taon. Ang isa sa mga malalaking mga nasalihan ko na mga gawaing militar o mga tactical na opensiba, yung pag-aatake ng police station, sir. Breakthrough ko talaga, sir, na ako yung nag-CO sa tactical na opensiba. Kasi kainitan mo na to noon, kapapatay lang sir, ng father mo. Iba man yung sir, iba yung mga dito lang sa bundok na mga action, yung mga ambush. Iba yung level ng sir, yung tactical na opensiba talaga. Kasi pressure talaga. Kasi diyan ka sa munisipyo o sa mga sentrong mga barangay, sa malapit na mga dagkong unit, o yung malalaking unit, o katulad dito sa batalyon, medyo pressure talaga. Dami mong i-consider sa mga bagay. Sample. Sample, sir, yung pag-atake namin ng police station, ako yung nag-CO. Pero andun man, meron man pong mga mas taas pa sa akin, sir, na mga kadre ng region. Pero iba talaga kasi ako yung nag-lead talaga paano pagaganahin yung operasyon sa aktual. Oo, ang edad na ako. Ato, mga sir, 2014. Patay na father mo noon, Oo, di ba? sir, patay na si Papa, sir. 2014, yung first ko talaga ng tactical na opensiba na kami yung nag-design, nagplano, at saka nag-execute ng plano. Yung pag-platoon leader ko, yun, ang isa sa mga sir, yung police station. Gaano ka komplikado ang police station?
siyempre, komplikado, sir, kasi nakalock yung gate. Saka nakapader. Paano mo siya ipapasok na maraming kalaban? Kaya meron bang plano namin na kampante kami sa aming plano. Kasi sa plano namin, kampante kami. Kasi naplanuhan naman namin. Kaya ano man namin, sir, kami man yung nag-initiate ng opensiba. Kaya medyo kampante na malaki rin kaba. Kasi ang kaba mo, nasa gitna ng bayan yan. Yes, sir. Eh may matay na civilian, medyo kayo ang i-blame. Sa akin, sir, hindi na pumasok sa aking sir, sa aking isipan, sir, na mamatay yung civilian, yung masa. Wala kayong ganun-ganun na konsiderasyon? Di, meron man, sir, pero para sa akin, sir, kay siyempre, andyan na bitaw yung HO, andyan na bitaw yung andyan bitaw yung mga spokesperson. Parang ganyan, sir, ba? Pero dapat i-consider man din namin na dapat wala talagang civilian na madadamay. Pero ang calculation ko talaga, sir, walang madadamay ito kasi yung mga bahay ng mga civilian malayo man sa istasyon. Kasi separated man yung istasyon at saka yung sa munisipyo magkatabi lang. Pero yung mga bahay ako, hindi naman matamaan. Pero ang pag-raid na ganun, anong kwan nyo? Armas o yung kwan na naka-raid kami ng police station? Ano ang hinahabol nyo pag ganun? Armas talaga, sir. At saka, kapag makakuha kami ng armas, maipakita namin sa gobyerno na meron kaming lakas na pwedeng hindi man makapag-alarm, makapakita kami ng aming lakas na pwedeng ang gobyerno ay matakot sa kalihukan o sa revolusyon, parang ganyan, sir. Ang aming mga batayan. Ang pinaka-prinsipyo talaga yung makakuha kami ng armas para dagdag lakas sa aming hanay. At saka yung political impact ng masa, sumusuporta sila kasi nananalo yung mga tactical na opensiba namin. Mas lalo silang gumagana ang kanilang pagtampo sa revolusyon kasi mayroong mga aksyon ang kanilang hukbo. Yung pala yun, kung walang aksyon yung hukbo, parang wala kayong silbi, parang gano'n. Parang walang silbi. Paano kayo hindi mamaterialisa yung prinsipyo na lumpagin ang gobyerno sa pamamagitan o sa pamamaraan ng armadong revolusyon kasi wala man tayong mga aksyon, wala man kaming mga aksyon. Kaya ang mga hukbo, ang mga unit ng hukbo, magpapakita talaga ng lakas at saka pakita sa lakas, sa kanilang kakayanan na i-overthrow nila ang gobyerno. Yung police station, nakuha nyo? Oo, sir. Nakuha namin yung isang police station. Napasurrender namin hindi man lahat yung police na pasurrender namin kasi ang ibang police nakatakas. Pero ibang police na nag-surrender doon, mga tatlo yata yun. Mayroong 2 police rin na matay sa kanila. Sa amin, 2 patay namin. Yun yung first ko na breakthrough sa akin, sir, na nag-TO. Ako yung nag-CO. Parang hindi ako masaya, sir, kasi hindi man lahat ng baril ng PNP nakuha namin kasi kulang ang aming pwersa, yung disposasyon ng pwersa namin. Pero successful yun para sa'yo? Para sa akin, sir, hindi siya fully successful good kay sir, hindi lahat ng baril na samsam namin kasi kulang yung pwersa namin nga sila yung mag-cleaning, sila yung mag-recover. Kaya nakuha lang namin 6 na M16 lang yon, 6 na M16 at saka mga pistola at saka laptop at iba't ibang mga kagamitang militar. Yun. Pero hindi na namin yan nagamot yung mga wounded ng PNP kasi nagmamadali kaming umatras kasi meron din kaming wounded. Meron kaming isang wounded na medyo critical.
Meron kaming dalawang Kia. Pero dinala namin yung aming Kia. Pero kalakasan mo na nun. Yung tipong, ano ka nun, ibang level ka nun dahil namatay nga ang father mo na may paghihiganti na talaga na solid. At the same time, kalakasan mo, yung veterano ka na nun, mga panahon na yun. Parang ganyan, sir, ba, na yung sa kabata ko pa, sa aking edad na yun, mga 22. Ganon kabata, di ba? 22 years old ako. Pinasubok na nila ako sa tactical na opensiba nga medyo critical. Siyempre, andyan man sa sentrong bayan, lungsod, or syudad. Yun. Malaking ambag yung parang paghihigante dahil sa karanasan ko na namatay yung papa ko. Yung paghihiganti na na-transforma sa prinsipyo, sir. Parang ganyan, sir, ba? Mas solid na naman yun. Mas napasolid siya, sir. Yung tibay mo ba sa pagharap sa mga labanan. Parang ganyan siya, sir. Isa yun. At saka, mga ilang taon, mga tag-isang taon, sir, o isang taon, meron kaming mga malalaking mga tactical na opensiba na ako sige, na yung yun ang next episode.